Network Entertainment. Yung sira, halimbawa, na-confiscate ng HPG, pinison. Kaya pa ba yun? Ayun, ano na yun? Para hindi kasama sa warranty namin yun. Ang gagawin namin ni Ma'am Jack doon, samahan namin silang umiyak. Ano namin, kaya mo yan, brother. Samahan ka namin dyan. Alright, tinatamad na ako mag-spiel eh. Alright, welcome to another episode of Tunay na Rider. Where it's more than just the ride. It's the crew. It's the feels. Kabisado na. And the trip. Yan. Alright, and guess natin, pare. None other than Mr. Orion. Magtatumbling. Yun nga eh, magtatumbling-tumbling na to, pare. Okay, para sa, I'm sure, si JP Loa, si Mr. Orion, familiar figure to sa motorcycle industry. Sino ba naman nang may hindi kilala dyan? Every event, alam mo kung nandun si JP. Oo. Feeling ko yung problema, ginagawa niya parang feeling ko yung mga tambucho, pare, tuwing tinetest, hinihigop niya. Alam diba? Doon niya nakukuha yung superpowers niya eh. Oo. Parang hindi nauubusan ng energy plus 10 HP. I-congratulate muna natin si JP dahil ito may bagong shop. Brother, congratulations. Yes, thank you very much. Pambira. Thank you, boss. Thank you very much. May atraso tayo eh. Oo, That's di ka why nagpunta. pambayad ng atraso yung episode na. Alam mo, JP, pupunta naman ako talaga dapat. Kaso lang baka maghawa ako ng doon, ng ubot sipon. Kaya, nagtayo ka sa akin. Okay na rin yun. Pero yung shop mo, brother, kwento mo naman kami. Paano nagsimula tong negosyo mo na tambucho? Actually, etong business nung muffler shop is business to ng family ng wife ko. Mm-mm. So, sa wife ko to, kay Daisy. Shout out, Daisy. My wife, I love you. Parang may atraso to ha. Either may atraso o may gustong bilhin. Yeah. Big bike. Ducati na naman. Yun lang, start ko siyang hinawakan noong 2013 nung kinasal kami. And then, so yun, for the past 12 years, ayun, kaya magkakasama na tayo. Pero rider ka talaga? No. Hindi. No. Okay. Hindi ako nagmomotor. So, you got the shop, pero family ng wife mo rider? Yeah, no. Hindi Ha, rin. hindi Wala rin. rin. Wala rin. Galing. Okay. So, paano ka wala. nag-umpisa magmotor? So, nung dumating na hinandle ko yung business nila, nung wife ko, kasi buntis na siya nun, so kailangan siyang pahinga. So ako yung kailangan, kasi medrep nga ako before eh. Kasi talaga ba? Nursing din kasi yung tinapos. Amazing. Okay. Di ba yung sinasabi nila, yung mga medrep, medyo magandang katawan, sexy, long hair. Nakikita ko. So yun, nung hinandle ko yung business, 2013, actually ang higpit nun talaga sa exhaust. Sobrang higpit. As in. So, What do you mean? talagang Nanguhuli, nagtatanggal ng mga tambucho, kung yung ano mga yung ganun. nangyayari ngayon, nangyari yan before. 2013, okay. Yes, Okay. and then, syempre, yun nga, syempre, family business siya nung wife ko. So, nahiya ako kasi kung kailang hinandle ko, humina. So, yun, ang ginawa ko, paano ko kaya to i-handle ulit ng maayos? Kasi, syempre, nakakaya sa family nung wife ko. Tsaka, syempre, kailangan kong buhayin yung family ko rin kasi I have a family na eh. May baby May coming. baby na, may incoming na eh. So, yun, nung nakikita ko yung, kasi before, yung dad ko and yung uncle ko, may Super 4. CB400.
Yes. Tapos, di ba, syempre, ano yung pipe? May pipe na, Yoshimura, yun na uso na noon eh. Oo. So yun, parang sabi ko, bakit kaya pagka sila, parang okay lang. Ang galing! Okay. So, So, Before, dun ako. mga small bikes yung nagpapagawa Nag-start sa inyo. talaga yung business nung family nung wife ko. Is more on small bikes lang. Ngayon nga, nung time nga na yun, ang higpit nga sa small bikes. Kasi Okay. nauso yung mga XRM, Ayan ang Raider entrepreneur. 150. Alam mo, iba. Magaling na negosyante yan. Alam mo, iba, kung sino yung nakakapansin sa hindi nahahalata ng marami, siya sumisikat. Bibigyan kita example, JP. Isaac Newton, siya yung nakahalata na ang mga bagay bumabagsak. And hindi Yes, naman gravity. hindi Yes, naman gravity, kumikita si yeah. Isaac Newton sa Apple. Ito, kumikita sa Oo. tambucho. Tingnan mo, napansin sa niya, exhaust. napansin niya yung loophole. Shit, may invisible sa mga traffic enforcer yung mga big bike. Hindi sinisita. Oo. Unfair yun. Diba? Ginagawa naman natin ng pasok pa rin naman sa legality. Namimili. So yun nga nung napansin ko nga na nung yun, syempre naka CB400 nga yung Super 4 yung uncle ko tsaka yung dad ko. Tapos may mga dumarating din naman na bigis nga nun. Pa isa-isa mga ganun. Parang doon ko na napansin na parang may dumating doon, nagtanong ako na ito po ba hindi po ba to illegal, parang ganun. Hindi maganda naman tunog eh. Ganun na. Ganun na. So yun na, talagang nung time na yun, hindi naman sa inano ko na dahil naaano nga yung big bikes. Hindi naman sa yung dahil sa big bikes. Ang after nung nakausap ko yung client na yun, grabe. Ito na yung dumating nung nagkakilala tayo. While hindi ako invited sa lahat ng event, pinupuntahan ko lahat yun. Okay. Mga gaganyan kakapal na na calling card yung pinamigay ko. Marketing talaga. Talagang boss. Negosyante. Atay ang pinuhunan ko doon. Inom kada event. Hindi ako invited pero mas lasing ako dun sa mga invited. Win-win. Okay, going back. Paano ka nagpasok? Paano ka naging rider? Yun na nga, dumating yung point na may dumating na client dun sa shop. So, dalawang sports bike. Dumating na inquire. Sige, okay, inquire. In-explain ko naman. Ngayon, after ko na-explain lahat nung gagawin, bigla nagtanong yung isa, ano motor mo? Doon na ako kinabahan. Sabi ko, wala pa akong motor, hindi pa ako nagmamotor, ganyan. Tsaka na ako sinabihan ng ganun. Tsaka sinapak ka. Hindi ka tunay na rider. Ganun yun. Talagang sinabi talaga na, ganda lang, puro ka offer, ganyan, hindi ka pa nagmamotor. Paano mo nasabing maganda yung product mo? Ayun. Okay. So, business-driven rin yung Doon ako nasaktan din, boss. Tapos, Okay. Mga anong taon yan? 2014. Okay. Kasi nabili ko yung Monster 2015. 1 year into the business, kumbaga, natanong ka na. Yung 2013 na hinandle ko hanggang 2014, talaga nag-aaral pa lang ako na papaano doon sa business na yun. Inaaral ko pa lang talaga. Kasi actually kahit yung mga employees, hindi pa kami nag-collide, mga ganun. Alam mo yun, parang Tapos nung dumating yun ng 2014, na may nag-question sa akin ng ganun. Yun, parang... Ano yung unang bike mo? Monster 1100 Evo. Monster ka. Nako. 2011 Yung model. first bike yun, 1100 First bike. May traction control ba yun? Parang wala. Meron. Okay. Meron yun. Tsaka with ABS na rin yun. Amazing. Okay. Yung Ducati mo na yun, bro, napag-eksperimentuhan mo ba siya? Kinabitan mo rin ng mga produkto mo? Yes. Yun ang talaga. Parang nung nabili ko siya, yun talaga parang ginawa kong stepping stone dun sa business nung wife ko. Kasi ang ginawa ko dun, ang style na ginawa ko dun, di kinakabitan namin tambucho. Nilalabas ko lagi yun. Okay. Siyempre, di ba, along the way kami ng Kamyas eh. Sa'yo pala So- yun. Okay. Diba, maliit lang yun. Palaging nakapark sa gilid.
Ducating na arawan Para, lagi. para kunwari. Ang galing kasi may mo talagang darating- negosyante. May darating na mga motor eh. Na, syempre, ang liit lang nung shop eh. Ano lang, parang, alam mo yung Makipot na pwesto. pucho-pucho, parang ganun lang. Pero may Ducati. O, di No, nag-U-turn okay. yun. So, okay. I remember that bike, nakapark lang doon sa gilid, hindi sa main road, pero doon sa side. And araw-araw scooter ako. So, ang dami mo nakita na may nakasabit na tambucho. Pero, kung may big bike ka, sabihin mo, ay, pang maliit yan. But the fact na nakapark doon sa labas, yung Ducati. sexy, Ducati, di ba? Social na motor. Yeah. Sabi, kung may nagpapagawa dyan ng Ducati, baka pwede rin ako. Yes, Galing, yes. galing Amazing. mo, tol. Napakahusay. Okay. Yung Ducati mo na yun, marami ka ba na testing na tambucho doon? Yes, and talagang dun yung pinaka-grabing R&D and trial and Kumbaga, errors. kinukumpara mo sa yung pinopoint out ko nga, yung locally made, kinukumpara mo na ba sa sa mga imported na tambucho? Doon ako nag-base talaga. Nag-base ako sa imported, tapos pinasok ko dun sa, talagang pinag-experimentuhan ko yung, Like paano? Kinakatay mo yung mga imported para makita yung low? yes, kailangan eh. Parang talagang kailangan mong dumating sa Aray. point na bibili ka ng aftermarket. Halimbawa, Acra, Yes. Terminion, Ano yung pinakamahal ROC na project. kinatay mo? Terminion. Pambihira. Talagang Asan na yun? katay talaga. Dahil nabuo naman namin ulit. Yung katay naman, yung pagkakakatay naman namin, yung makakatay mo naman siya ng... Na pwede mo pa ibenta? Mababalik ko pa rin sa dati. Nabenta mo pa? Yeah. Oo, Siyempre! nabenta. Binili ko SRP. Ngayon, tapos kinatay namin. Tinignan namin kung ano yung meron yung bakit. Ano ba yung difference niya sa Acra, sa SE Project, sa ibang brands. Okay, so ganun. what are the differences? Ano yung mga, wow, ganyan pala? Ano yung, okay, so one, Kasi iba, What- di ba, may soulful na tunog yung mga Ducati. Nakuha siya ng Termi. Di ba? Yes, so yun, yes. what was the thing that you were most blown away by? Actually, Nung nakinat mo and then sinignan mo yung technology. Actually, mas nagulat kami kay SE Project. Medyo mas Really? kakaiba siya. Saan ba galing yan, yung SC? Si SE Project is Italy also. Si Terminion, Italy din. Si Akrapovic is Slovenia. Tapos the others, Germany, mga ganun. Pero doon lang ako nagulat. Yung kay SE, medyo kakaiba siya. Pero yung mga dumarating na bago ngayon, like yung sa friend natin na US and Germany, talagang nag-ano na rin sila. Nag-i-innovate na rin. Anong meron dun sa SC na yun? Bakit Oo. blown away ka dun? Sa lahat kasi nung kinatay ko, nung pagbukas namin sa kanya, kakaiba talaga eh. Mas maraming nakakabit kaysa ron sa iba na yung normal lang. May perforated screen, then fiber, tapos yun ang canister na. Kay SE Project, meron pang, basta parang may mesh pa, may basta tagal. Ang hirap niyang buksan, ang hirap niyang katayin, sobra. So what are the different design elements that you learn from all of these like sikat na mahal na brands na integrate mo doon sa Orion? Actually, wala, same concept lang talaga silang lahat. Talagang may different lang silang nilalagay sa loob para maano nila yung brand nila. So doon din ako naging sa Orion Muffler Shop. So ang ginawa ko, gumawa din ako ng sarili kong design para magkaroon din ako ng sariling sound. Identity, kumbaga. Identity, yes. Kasi sabi ko parang yun talaga yung pinangarap ko na bakit pag sinabi nilang galtong pipe, Italy, ganyan. So gusto ko, ang pinangarap ko talaga na pag sinabing Philippines, Aring king. parang pag Philippines, mga ganon. Tunog two-stroke. Yun talaga yung, hindi ko pa naman siya nagagawa ngayon. Actually, ginagawa ko siya, pero hindi ko pa siya nasa successful na Pero yun lang, talagang gusto kong, yun ang pangarap ko na pag sinabing Philippines, So ito may yung- hinahabol magkakaroon tayo ng kang brand specific sound yes. para yun ang brand mo. Okay. Naggumawa kami ng sarili namin para hindi siya same doon.
And kaya ko rin kasi siya talagang iniba kasi official dealer din ako ng mga Okay. Kumbaga ginawan mo na ng sariling branding at identity yung iyo. Yes. Ayaw mo rin namang mangopya lang. Kasi diba? pag kinapi ko ng totally yun, so mawawalan ako ng dealership. Siyempre, demandahan. So, ginawa ko, parang respect lang. So, Okay. tsaka gusto ko rin naman talaga na, gusto ko magkaroon ng sariling identity, Philippines Orion. Okay. Wow. Iba, since gumagawa nga siya or nakagawa na siya ng pangalan dito sa bansa, curious ako, nag-export ka na rin ba ng mga produkto mo? Yes, oo. Very thankful lang din talaga sa lahat ng ating mga fellow riders. Kasi, kunwari, si Boss Iba, siyempre dito, Philippines, bigla siyang lumipad ng Vegas. Nagkaroon siya ng mga, tumagal siya doon. Tapos, nag-ride siya doon. Tapos, nagkaroon siya ng mga friends na ka-ride. Tapos, siya na yung Patrick, meron kasing ditong galtong motor eh. Gusto ng galto, narinig yung motor ko nung nandyan sa Pilipinas, ganun. So, pinadala ko. Nung pagpadala ko once doon, ayun na. Nagkasunod-sunod na yun. Mga Pinoy din tong buyers mo doon o foreigners? The first, Pinoy. Then right after, nung nag-post kami ng sa Instagram and mga ganyan, ayun na. Ang kausap ko ng mga foreigners na. Ooh. Like yung nakakatawa yung yung R90. So R90 BMW is Germany, 'di ba? Yeah. Ang nakausap ko mismo dun na nag-o-order sa akin ng custom exhaust na full titanium. German din. Kasi parang ang naging point daw niya kaya siya umorder sa amin. Parang yung pipe na gusto niya i-custom kasi 'di ba mostly kami ang Orion is custom made talagang talaga 'di ba? On the spot kayo 'di ba? Parang Yes, sa bike kung sinusukat. ano yung design na gusto mo, yun tayo. Oo. Yung client na German, may gusto rin siyang design. Parang doon daw, pag doon niya pinagawa sa country nila, parang mas mahal pa yung labor cost kesa doon sa product na pinapagawa niya. Nung nabigyan ko siya ng costing kasama yung shipping. Mas natuwa siya. Kaya nanghiram ako ng R90 rin sa Pilipinas. Inaram ko kay Boss Jordan. Pero nga akong R90 mo. Tapos ginawa ko, pinadala ko sa Germany. Ayun. Yung R90 yung molde, testingan ng tunog. Yes. Oo, tapos yun. Ganoon naman ako pagka may mga request yung mga clients ko na malalayong lugar, ginagawan ko ng paraan dito sa Metro Manila na makahiram ng motor para ma-serve ko yung gusto nilang design ng exhaust. Galing, export quality ka na pala, pare. Yes po, opo. Amazing. Sobrang thankful lang talaga ako after nung pandemic talaga yun. Sobrang ang ganda ng blessing natin. Germany, Italy, saan yun? Romania, Europe, tapos Eastern Europe. East Middle East. Marami Middle East Sobra dami kong pinadala ng Middle East tapos US, yan. And Canada. Okay. May question ako, kasi ito iba si JP, mahusay yung marketing nito social media. May dalawang tao nga. May team ka, nagulat nga ako Hindi, nakakatawa na na ma-market properly yung exhaust in a funny way. Etong gantong atake, ano ba to? Sino nakakaisip ng mga ganito na kasi kung sino ka sa mga event yung kung nakakatawang JP na kilala namin, yun yung nakikita namin sa page Pag wala kami, walang audience, tahimik ba to? Hindi, ganun talaga siya. Okay. So wala nang nakaisip, ganyan lang talaga. Walang strategy dyan. Kwento mo kami, let's pick your mind dun sa marketing, bro. Paano ka nakaka-arrive sa mga pakulo, kumbaga? Talagang team yan. Pag ako may nakita or may naisip, tapos kakausapin ko yan team. Tapos sila naman din, yung team, pag may nakita naman sila,
Ato yung nakakatawa, pag yung sinabi nakita, boss, bagay sa'yo to. Pag nakita ka naman, tara gawin natin. Pinaka-favorite ko, iba. May guest siya, motovlogger na babae. Nakaganon lang siya, oh. Rolling na pala yung video. Nakatingin sa dibdib. Pambira. Tapos, million ang views. Kilala ko na yan, si Cherry White yan. yung Iron Man. Oo. Pucha, 1 taon na siya tumatakbo. Iron Man last year pa yung... Nakakatawa kasi diba, nagkaroon ng issue yung Iron Man na yun, di ba? Sabi ko, Tatakbo ka ba sa susunod? no. Shoutout sa mga boss. Support lang ako. Sponsor mo ng problema. Hi guys, we are the Eavesdrop Podcast. My name is Francesca. My name is Jelly. This is Delamar. This is Jude. What's up? Yeah, and we are inviting you to check us out, your fellow TPN podcast. And if you want to learn more about life, what's happening around us, you want to know about love, healing, this is the podcast you should be listening to. Eavesdrop, 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 eavesdrop. Sometimes we get drunk and do the show. Those are the fun ones. Like today. Ooh, why? Who's drunk? Like right now. You're red as a bug. Am I? Eavesdrop, please catch it. 4 hosts going crazy. You'll have fun. You'll cry. Everything else. So please check it out. The Eavesdrop. Only on the Pod Network. Pero ang tagal ko since 2015, talaga nag-sponsor ako sa Iron Man. Hindi lang ako talaga tumatakbo. Yung isang sponsored mo, hindi umabot ngayon. Mamaya sa live. Darating niya. Doon sa live stream. Talagang pagka kami sa team sa Orion, talagang either idea ko lahat or minsan na nakakatawa talaga dyan. Pag nakita talaga nitong mga to, na iisipin talaga na, ay, hindi bagay sa'yo to, boss. Kaya pag nakita ko na, sige, gawin natin. Okay. Wait, may nag-doorbell. Baka yan na si Jack. Sana, yan na yan. Si Jack na ba yan? Pero, JP. Papasok mo. JP, merong di ba? Merong... matanong ko lang sa rules and regulation tsaka yung mga batas. Uy, hello. Ang pogi talaga. Talaga, bagong gupit. Let's all welcome Jack. Guys, good evening. Si Jack parang kasama sa mga Saja evening. Boys. Good evening, everyone. Good evening. Si Jack, minimension pa lang natin na yung isang inisponsoran hindi umabot. Kaya na dumating bigla. Sabi siya, darating talaga yan. Ladies and gentlemen, Jack Buncho, the fastest lady rider in Yes. the Philippines. Hello po. Good evening, everyone. Pero pag Okay. sa tunay na rider, the fastest lady walker. Ang malapit lang niya dito eh. Hoy, pumunta ba ako sa San Juan? Pumunta ba sa... Nagatid pa ako sa hospital. Alam mo, Oh no. 5 minutes away lang dito yan. Siya yung late. Ganun talaga ang Pinoy. Teka lang, Nagbagyo pa siya nang bumalik. JP, ipopost ko yung tanong ko sa'yo tungkol sa batas, ha? Yes. Punta Dito muna ako tayo kay Jack. Oo. Wag na. Jack, di ba nakagamit ka na ng mga Orion pipes? Once pa lang. Okay. Once. Anong comments mo, anong feeling mo versus all the other Market. foreign brands? Oh. Ang napansin ko, hindi lang naman sa Orion, sa ibang locally made, mas incorporated yung Manila. Kumbaga, mas inisip nila yung tunog. Siyempre, Pinoy tayo, gusto natin maingay. Mayabang. Gusto natin yung, pag narinig mo, si ano yun, si ganon. Isa pa yun, siyempre yung price. Isa yun. Price and, tsaka yung maintenance. Unlike yung mga foreign brands. Kasi siyempre, pag nasiraan ka ng akas, mapapayos yun. Pag nasaraan ka ng mga termino nyo, hindi sa mapayos yun. Oo nga. Paano maintenance and warranty? Ng mga foreign? Hindi, yung kay JP. Hindi, yun nga. Yun na yung lalabas na yun ang sa amin. Yan, lalo siyempre, kila Madam Jack, YRS. Muffler exhaust shop din sila. Yun. Kami na yung nagiging well-trusted nung mga aftermarket exhaust. Pag nasira, nare-repair namin. Yung hanggang sa kaya lang naman namin. Halimbawa, yung sira, halimbawa, na-confiscate ng HPG, pinison. Kaya pa ba yun? Ayun, ano na yun? Para hindi kasama sa warranty namin yun.
Ang gagawin namin ni Ma'am Jack doon, samahan namin silang umiyak. Ano namin, kaya mo yan, brother. Samahan ka namin dyan. Wait, so, okay, we were talking about looking at yung mga foreign brands and like what you did para ma-R&D, chopping it up and learning paano nila ginagawa yung tunog. Well, since nandito si Jack, nakakatulong ba sa performance o talaga angas at saka forma? It would depend Kasi like for me, before si Daddy gumawa siya for my S1000, for a race bike. Normally, pag big bike, gusto ng mga rider, maingay. Gusto ng mga rider, matining. Di ba? Pero for me, nung tinono namin siya, Daddy made 4 different canisters. So, isang mahaba, isang shorty, isang malapad yung bilog. And lumabas sa statistics, sa data nung dyno, pinakamaganda yung bassy lang. Yung hindi mo siya ramdam na tunog, pero yun yung pinakamaganda sa data. So it would actually depend on the consumer, kung anong gusto niya, performance, yabang, or yung aesthetic lang talaga. Yung plus sa performance, malaki ba? 2 to 5 horsepower is Wow, big na rin Laki nun. Malaki yun, yeah. Laking bagay. I mean, gagastos ka na lang din sa tambucho, may free horsepower ka pa. Yeah, lalo na pag tinanggal mo na yung bread box, malaki talaga Bread box pa lang ilang horsepower na. Bread box is the Ano yun? Yung cut. Para catalytic. Yan, catalytic catalytic. yeah. converter. Okay. Kasi yung pang ano yun, di ba? Noise regulation, carbon. Carbon, oo. Pero legal ba yun? Pag Pagtanggal? tinanggal. May iniiwan pa naman kaming isa. Kaya pasok pa rin siya. Okay. Speaking Kasi of... most likely sa bawat bikes, either 2 to 3 yung laman Actually ngayon nga, laging 3 na Dati 2 lang Dahil yung ano siguro yun, yung Euro 5 emission Sa Euro 5, standard. yes. Okay. Pero kami, nagtatanggal lang kami ng isa lang. Hindi kasi ang laki ng weight reduction nun Pina-decat ko yung 690 ko sa'yo. Yeah. Di ba yung puti? Yung Gen 2, pare, nakakatakot na motor yun. And Hooligan then, bike. pinadikat ko ba yung 990, yung nakibak? Yeah, nagawa rin natin. Nagawa rin natin. Gano'n kabigat ang ano? Ang laki nun. Ang Average. laki ng ginaan nun, pare. Gano'n kabigat ang average 6 na? kilos to 8 kilos sa mga babawas ka agad. Wow, okay. Pero depends on the bike. Yeah. So, Yung kanya- average natin 5 to 10. Yung Average kanya, yun talaga mabigat talaga yun. Pero sa mga other brands, 5 to 6 kilos. Mga ganun. Kilos hindi pounds. Pucha, bigat nun. Kilos talaga. Okay. Kaya may mga video kami na kinikilo talaga namin, tinanggal. Iniiwan na ba sa inyo yung mga tinatanggal yung gano'n? No? Inuuwi pa ng mga customer? Before, iniiwan na. Kaya lang, pagka binenta na, hinahanap sa amin. Yun ang problema ko. Kaya ngayon, once gumawa kami, thank you sa mga bagong, sa ating mga ngayon, direct na pinapalalabog ko na. Kunyari, si Ma'am Jack, nagpagawa si Ma'am Jack. After 5 minutes na alis niya, bubuk ko na lalabog yung stock pipe niya para kasunod niya na doon. Okay. Speaking of, yan yung mga legalities, no? Curious nga tayo doon. Yung sa dikat-dikat na yan. Nakaka-apekto ba sa sales nyo, JP, pag may mga paghihigpit na nangyari? Tulad sa Maynila. Di ba may... Super. Yes, Especially malaking with bagay. small bikes. Yeah, if you guys remember, I think si Isko pa to, hindi pa siya tumatakbo as president noon. There was this time na binan niya overall ang basta aftermarket. Doesn't matter kung lumagpas ka sa decibel or hindi. Weh? As long as it was aftermarket, tanggal agad. Drastic ang naramdam. Lalo na kasi kami, ang market namin would be the 2-strokes and 4-stroke underbones. So, grabe yung ramdam namin sa Manila noon. Ramdam namin yung decrease ng market noon. However, buti na lang, customers from Vismin, tuloy-tuloy pa rin sila. So, buti, hindi naman nagalaw yung market doon. Pero yung sa Manila, lalo na nung inag-inarte yung government na kahit hindi naman lagpas sa decibel, huli pa rin. No, isang syudad lang ramdam yung epekto. Yeah, majority. Kasi like, kunwari in Manila, we have, may mga shops na nag-order sa amin, mga 10 to 15 shops. Oh, wow. Yeah, kahit let's say per shop order, mga 10 to 15 pieces lang. But still, when you add that up, more than 200 per city. So, may ramdam talaga namin yun, ng time na yun. And then, pare, kahit banned yun sa Manila,
madalas tumatawid tayo dun eh. Yeah, dadaan ka, di ba? Di ba? Ay, hindi naman Pupunta pwede kang na Pasay. iwasan mo yung isang buong Manila, di ba? QC to Pasay, dadaan ka doon. Obligado, di ba? O QC to Manda, may mga portion kang dadaanan. Paano yun? Huli? Pagdaan ka? Kalas. Yung time na yun, yung sinasabi ni Madam Jack, talagang baklasan nun. Pero, Yun nga yung pinopoint out namin na ang binabaklas lang kasi nila yung canister. Sabi ko, di mas maingay yun dahil tubo na lang yung natira. Yeah. Di ba mas maingay siya? Hindi ko alam anong weird. idea na yan, logic na yan eh. Hindi ba pwede lagyan ng like a modular or optional silencer, Yeah. na pwede mo kasi yung mga ibang motor ko, meron yung tool na parang iniipit lang yung ganon. Yeah. Baffle. And then tanggalin mo yung pogi na yung tunog. And then pwede mo isole, di ba? Yung mga Harley, di ba may ganun na madaling baklasin, yung baffler kung tawagin nila. Yung baffle, yeah. Yeah, yun. Ganun din ang ginagawa namin nila Madam Yeah. Jack. Oh. Meron kaming tinatawag na tanggalable Yeah, silencer. tanggalable. We call it the alienable silencer. The alienable silencer. Okay. Oh, may checkpoint! Kabit. Pwede pala yun. Alright. 5 minutes. Okay. May papayo ba kayo sa mga sa mga gustong mag-upgrade? Well, halos lahat naman tayo pag bagong motor gusto ng upgrade ng tambucho. May papayo ba kayo sa mga taong in the market? Basta ako, kung mag-upgrade ng exhaust, just be responsible lang. Lalo kung gabi ka na uuwi. Kaya parang tayo, kaya nag-ride tayo, gabi na tayo uuwi. Di ba? Parang, wag ka na bumomba. Yeah. Umuwi ka na lang maayos para hindi ka nakaka-istorbo sa mga kapitbahay mo kasi magkatrabaho din ng 7 ng umaga yung mga yan eh. Parang ako, ganun lang. Kahit gumagawa kami ng exhaust, ayun talaga ako lagi yung sinasabi yan sa mga clients namin na be responsible. Tapos binibigyan naman natin ng DB killer ng silencer Kapit nyo. Parang kung di kayo papasukin sa village nyo, edi doon mo lagi sa guardhouse. No, correct. Ako, before, I had a Harley. Dumadagundong yun. Oo. Naka-straight pipe pa yon. Yeah. Pucha, sa mga morning rides, yung ginagawa ko, ang bigat nun, tinutulak Tinutulak ko mo? up the hill. Oh my Oh my gosh. God. And then, pag nandun na ako sa guardhouse, doon na ako alis. Kasi, kahit anong hina ng Meron talaga eh. Meron talaga. And then, when I come home kung late, wala, coasting ka na lang. Yes. So, talaga. Okay, sorry. Going back, you said you started out with mga maliit na mga scooter, yung mga small displacement, and then big bike. From a performance perspective, saan mas malaki yung dagdag? Both Both. Yeah. Both when you put exhausts to small bikes and big bikes and natono sila perfectly for their units, malaki talaga May help, lalo na sa O2 regulation ba yun, yung airflow. Malaking tulong din yun airflow, yung horsepower, meron talaga Even pagpalit ka ng slip-on lang, kahit sabihin mo naka-decant ka Slip-on pa. lang, hindi full sis, ha? No, kaya hindi ka full system, siguro may 1 or 2 yan. Kasi if you guys remember when I rode the speed triple sa racetrack, so meron akong may stock pipe ako na dual exhaust. And then Miss Owen got me a full exhaust from Zard. And then gumawa kami from bahay. So lahat yun dinino namin. +1, +1, +1. And then nung sa wire, yung kanagawa ni Daddy na mas malaki yung butas, nag+4. Wow. +4, pero mababa yung torque. Pero sa Zard, maintain yung horsepower, pero tumaas yung torque. So it would depend talaga. Iba-iba. May sukat talaga siya. Kailangan talaga din siyang, hindi siya yung basta-basta na pag sinabi na gusto ko galto kaingay, yun na yun. Pero pagka talagang magkakaroon talaga ng pros and cons na, opo, gusto mo ngayong galto kaingay, kaya lang wala pong takbo to. Baka maging supot yung takbo. Yun, nakakahiya lang. Yung alam mo yung, pero ito lang yung takbo. Yung nakikita mo pa rin siya, nakakawayan mo pa. may mga specific bikes na talaga ang laking improvement, or is it like pretty standard across the board? Kasi yung alam ko lang sa Forma Forma at saka tunog, hindi naman ako Yeah. performance rider Pero may bike ba or like
Like, kung pinalit mo yung tambucho ng Fasio, grabe, ang laki ng improvement. Or is it always like Okay. a little bump? Based on my experience na may mga friends ako na nagtotono ng mga small bikes, it really depend. Kasi pag palit ka na exhaust, it would help. Pero pag pinartneran mo ng bola, pinartneran mo ng ganun, pinartneran mo ng air filter, Never-ending story pala Kaya yun. nga sabi nila, if you look at your bike na nakapark, huwag mong titignan. Kasi makikita mo kung anong kailangan mo pang bilhin bukas. Same old story. Kaya binalutan ko yung Vespa ko eh. Yan, Yung kasi pag yung binalutan ko, nakatambay baka siya, madagdagan ng sasabihin mo, gastos. okay, gumagana na yan, okay na yan. Maya-maya, ay parang maganda yung bagong bola ko bukas. Ay parang maganda bumili ng olids niyan bukas. It would depend talaga eh. Amazing. Okay. JP, dami na nating natutunan tungkol sa tambucho tsaka origins ng Orion. Pero lahat ng nag-guest dito, hindi namin pinapalampas sa tanong na to, JP. Yung tunay na rider question. Para sa'yo, bro, anong kahulugan ng pagiging isang tunay na rider? Ay, yan ang iniintay ko talagang tanong. Alam mo, ang pinakatunay na rider is, para sa akin yung responsable. At nag-upgrade ng exhaust. Hindi naman. Basta, ang tambucho kasi, yung iba kasi talaga hindi naiintindihan yan eh. Talagang wala tayong magagawa. We cannot please everybody. Yan. Basta tayo alam natin na safety natin sa mga major roads yan. Basta ako, ang tunay na rider sa akin is responsable. Ang tawag doon sa, yung papaano yung sa pagkokotse, sa defensive riding. Yan. Okay, Defensive defensive driver. rider. Yan, ganyan. Yan ang sa akin. Kasi ako talaga, lagi akong ganun eh. Malayo pala, mga 20 kilometers away pala, nakita ko may kanto. Nagbabagal na ako, baka may lumabas sa tricycle doon. Tama. Tama naman yun. Okay. Kasi may anak pa ako, kailangan ko umuwi. Totoo. Okay. Correct. Thank you so much for being in the show today. Jack, may tanong ulit? Ikaw, gusto mo ba sagutin yung yung... Nagbago na yung tanong mo. So, ang sagot ko naman lagi dyan is, as long as it pleases you, as long as you're happy sa ginagawa mo, tunay na rider ka. Pero, for the sake of, kasama ko nga si Kuya JP, and our topic is exhausts. As long as you're a considerate rider and you think of others, and yung kunwari, forma ng iba, hindi mo hinuhusgahan, tunay na rider ka. Yun! Amazing. Okay. Amazing answers from Miss Jack Buncho and Mr. Orion. Okay. Guys, thank you so much for being in the show. Iba yung energy ng dalawang to. Kahit wala tayo, feeling ko... Ba't pala hindi pala ako Hindi ka nag-break. nagtilintas? Kasi, nagpagupit ka kasi. Sorry na. Okay. Guys, yung shop ni JP, kung gusto nyong bisitahin, nasa Camias Avenue lang yan. Jack, yung shop nyo sa Mandaluyong? Mandaluyong City, you can Yan. paint it wireless motorcycle modifications. Yan. Alright. Nakita niyo ako na naglalaba. Lumipat na po pala kami. Walking 100 distance. meters away, number 68, Camias Road, East Camias, Hindi mo ba Quezon City. kinuha yung 69? Mali nga eh. Nagkamali. Sana on-brand. Kaya nga yung eh. on-brand yung Pero, address. ang ganda naman ng number 69 dun sa East Camias. Hardware. Dapat kinuha mo na yun eh. Para on-brand ka. Okay. Agree. Bisitahin nyo yung shop nitong dalawang to. Lalo na kung may motor kayo, plano nyo mag-upgrade ng responsable. These two are the institution sa larangan na yan, no? Anything else you'd like to promote? Social media nyo before we go? Follow me on my Facebook, guys. That's Jack Buncho05. That's JACQBUNCIO 05. Okay. Yan lang. I'm JP Loha, yung Orion Muffler Shop. Ang Facebook page namin, Orion Muffler Shop, Performance Exhaust. And we have Instagram also, orionmuffler.ph. Yung narinig ko, performance sex sauce. O, diba? On-brand talaga yung 69 kung nakuha Akala ko niya. performance sex sauce. Follow me Parang also. bagong product ng Rhino at saka King Tat. Sobrang missed Robust. opportunity Alam mo yung yung Rhino? Alam mo yung Rhino? Come on. Ahente ako ng Rhino dati. Pambira. Dead din ako ng Rhino dati. Nasa isang company namin. Alright. Dami nating natutunan. We Okay. have TikTok, follow nyo rin ako sa TikTok ko, JP Loha, and yung IG ko, Loha Pogi. Tsaka ano yung IG So, natin? yung IG.
Oo, lahat. Ay, nakatag si Madam Jack doon. Ang ganda nung upo nila ron sa bagoong lounge. Amazing, amazing. Jack, gawa ka na. Jack Thank you very Pogi. much. Pogi. Jack Bunso, Pogi at Macho. All right, Iba, take us out. Okay, take us out. See you next week. Mic drop. Walang spill. Mic drop. Okay. Maraming salamat. Are we still recording? Okay. Thanks to our partners and the people who got us here. Maraming salamat to the Pod Network. And now, BMW. BMW Motorrad Philippines. Maraming salamat, BMW. Chiggy, Otterbox, PopSocket. And if we didn't mention you, you know who you are. You know we love you. Oo nga. Dry Plus, sana naman. Dry Plus, Burlington. Yan. Uy, maganda yung sports brand nila. Yeah. Ni Burlington. Talaga ba? Maganda yung sports brand nila. Ba't ka nakinig sa akin? Kailangan ko na ba? Kailangan ko na ba? Namin. All right. Take us out. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.